Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ayan, magandang gabi po, Bro Jando. Punto sa gabing ito. Ako po ngayon ay magtitestimony sa karanasan ko po doon sa tinatawag na Church of Almighty God o Eastern Lightning na sekta, na doon po ako'y nakasali sa online, no? Magpapakilala po ako po si Verhel. Ako po ay nakatira sa San Francisco, Agusan del Sur. Isa po akong mananampalatayang Katoliko, binyag ng Katoliko. Sa kasamaang palad, muntik nang mabingwit ng ibang sekta dahil kulang sa kaalaman, no? Actually, inisip ko rin sa sarili ko na manahimik na lang po ako at hindi na lang po ako mag-testimony. Pero parang may bulong din na baka ito din yung paraan na ginagamit ako ni God na makapag-share sa aking karanasan na bilang Katoliko na sabihin nating kulang sa kaalaman, no? Aminin naman natin sa hindi. Marami talagang mga Katoliko na kulang sa katuruan. Kaya madadaling mabibingwit ng ibang mga sekta. Kaya nga, naging paborito tayo ng ibang sekta kasi kulang tayo sa katikisim, kulang tayo sa kaalaman. So, salamat sa punto por punto at nagawa ito dahil ito po yung naging sentro po ng na nagpahayag ng katotohanan, no? So ako po ay naging active naman sa aming simbahan dito sa aming GKK. Kami nga po yung nag-handle ng family grouping sa mga kasamahan namin dito sa aming kapilya. Akala ko po okay na po ako doon. Okay na yung pakiramdam ko na yung routine na yun, nag-serve sa church, ganon. Pero kalagitnaan ng Disyembre ay kasi nahilig ako sa social media, nakita ko po yung mga post doon na parang kasi mahilig ako kapag kasi yung mindset ko kasi noon na hindi ko pa alam na ang katotohanan, ang lahat po ng mga pananampalataya, basta si Jesus yung kakatiwalaan, pantay-pantay lang yun. Pero ngayon, nagkamali pala ako sa aking akala nga ganon. Kaya, nung ako doon sa online, parang nahikayat ako na mag-try doon sa online na ito na yung Church of Almighty God, no? Kasi din kasi sila, yung mga bait nila, ginagamit din nila yung mga video or some pictures na pangkatolik, no? Meron pang Mama Mary. Ang dami-dami nilang mga bait, no? Kapag nag-click ka doon, nag-amen ka o something, nag-heart ka o ganun, ano yung mga reaction mo, magsisin ka agad sila ng link.
Tapos, matagal na yun, matagal, parang mga mag-iisang taon na, doon lang ako sa kalagitnaan ng Disyembre last year, doon lang talaga ako nag-try na pumasok. So ngayon, nang pumasok na ako, ano yun tatlong level yung pagtuturo nila. Yung first level, parang sa naalala ko lang, first level is 4 nights, 2 oras, 8 to 10, gabi-gabi yun. So yung Eastern Lightning, para magkaroon din tayo ng overview, no, para magkaroon din ng kaalaman ng lahat na nakikinig ngayon. Baka nga may nakikinig ngayon na taga doon. Ito pong Eastern Lightning, ang founder po nito ay si Zhao Wishan, no? Originated in China, no? Na sinasabi din dito, kasi di-research ko kasi nakalimutan. Gusto ko na nga kalimutan. Sa totoo lang sa sarili ko, gusto kong kalimutan. Kasi nagsisisi ako na involve ako dito, no? So, ito po ay founded by Zhao Wishan, 1991. And around the revelation of Yang Shangbin, na sa kalaunan, siya po yung naging tinatawag na babaeng Kristo sa mga huling araw. So, ang ano po nila, ang itong Eastern Lightning, ito po yung katuparan, no, ng hula ni Panginoong Hesus sa kanyang pagdating, no? Mateo 24:27. Pwede po ba natin bro Jando, i-play po yung yung tawag dito, yung verse para maunawaan? Brother Jando. Okay, so okay na yon. And then ako'y magbabalik na sa ating Brother linya. Jando, hihingi po siya ng tulong para sa verse daw. Verse. Ano yung verse, te? Ano yung verse, bro? Mateo 24:27, bro. Mateo 24:27. Mateo 24:27. Okay, Yes, ganito ang sinasabi sa naturang talata. Sabi ay ganito: sapagkat ako na anak ng tao ay babalik na tulad ng kidlat na nagliliwanag mula sa silangan hanggang sa kanluran na makikita ng lahat. Yan po ang naging batayan ng kanilang sekta, bro. Yan po yung naging parang naging sandigan nila. Meron din yan, bro, sa Lucas 17:24 hanggang 27, bro. Lucas 17:24 hanggang 27. Ito naman ang sinasabi. Yan. Sapagkat ang anak ng tao ay babalik na tulad ng kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. Ngunit kailangan muna akong dumanas ng maraming hirap at itakwil ng henerasyong ito. Hanggang 27, bro. Kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. Sa panahon nga ni Noe, wala silang inaatupag kundi ang magsaya. Nagkakainan sila, nagiinuman at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Dumating ang baha at nalunod silang lahat. Yun po. So yan po ang foundation nila sa kanilang pananampalataya. So lahat po ng turo nila ay patungkol na po sa katapusan ng mundo. So kasi doon ay nagkaroon din ako ng paniniwala, kaya nakikiayo na din ako sa kanilang turo. Pero hindi pa ako bumitaw sa pagkakatoliko. Nagsisimba pa rin ako. Ganon. Kasi sa first level pa kami. Doon sa first level,
itinuro po nila na mayroon na pong bagong salita ang Diyos at ang Biblia ay hindi na po kailangan nating pag-aralan. Uy, Yan po yung sinasabi nila. gano'n. Kasi meron ng mga ito yung mga nagpatutuo sa kanila na ang sinasabi nila doon na si Jesus po ay lihim na po na bumabalik at siya po ay kumakatok. Paano mo na bro Jando? Pahayag 3:20 po. Uy, pahayag 3:20. Yes po. Tingnan natin. Mukhang pagliligaw nga talaga, no? 3:20 ng Apokalipsis, sabi ay ganito. Narito ako sa labas ng pintuan ninyo at kumakatok. Kung may makarinig sa akin at buksan ng pinto, papasok ako at magsasalo kami sa pagkain. Yon. So palihim na bumabalik ang ating Panginoong Hesus. Naku. Siya po ay kumakatok. No, siya po ay kumakatok. Tapos yun nga, kung papasukin natin si Panginoong Hesus, tayo po ay maging kasama niya. Uy, Ito naman bro Jando, mali yan eh. Yan yung turo nila bro, talaga. Ayan yung pumunta rito na member ng Eastern Lightning, nagulantang sa mga talatang binato ko sa kanya, hindi niya masagot ng tama. Alam niyo na sa gawa 1, hindi niya masagot ng tama yon. Oo nga bro, kulang sila sa kaalaman talaga sa Bible. Kaya nga sabi nila, big threat ako sa kanila. Hindi na daw kailangan na pag-aralan pa ang Biblia kasi may bago na daw na tawag nito, nakalimutan ko, nahirapan ako sa Tagalog. Bagong katuruan na huwag pag-aralan ng Biblia. Matindi yun, ang sarap. Ay nako, ewan ko na lang. Ito bro, Juan 10:27 bro. Okay, timbasahin ng 1:27. Ang sarap, ribatin yung mga ng mga pinagsasabi mo. No, 10:27 ng Juan. Sabi naman ay ganito. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Yun. Diba? So, kailangan yung kumakatok si Jesus Christ sa puso natin, kung tayo po ay kanyang mga tupa, nakikilala natin ang Panginoon. Yan po yung turo nila na dinirinig ng aking mga tupa, ang aking tinig. Ako'y kilala nila at sila po kilala ko sila at sila po ay nakakilala sa akin. So yan po ang mga patunay nila na bumalik na talaga ang Panginoong Hesus na palihim. Yan po yung katuruan nila. So dito naman tayo sa Juan 16:12. Follow up din yan bro. Follow up din yan ng nila. Juan 16:12. Yes. Ang sarap ribatin Sabi, marami pa sana akong sasabihin sa inyo, pero hindi nyo pa kayang intindihin sa ngayon. Yun. Diba? So, nung bago umakyat si Jesus sa langit, sinabi niya yan na hindi pa na maintindihan. So, ito na ngayong mga bagong salita ng Diyos, ito na yung inaabangan, no, na para maintindihan. Kasi ito na yung nila na pinagsasabi. So doon pa lang yung utak mo parang binibrainwash ka na talaga nila. Kaya nagtanong ako, paano tayo nakasisiguro na tunay nga yan na mga bagong salita ng ating Panginoon? Punta naman tayo bro sa Apokalipsis 5:1-5. Hindi ka pwede magtanong sa kanila bro? Sa kanila? O hindi ka pwede magtanong. Ang sarap tanongin Nanggigigil ako Alam mo bro, binablock ko na nga lahat bro yung nag-request sa akin na nandoon bro kasi gusto ko na talaga sa totoo lang bro. Gusto ko nang kalimutan to bro. Gusto ko na talagang maalis ito sa akin. Ipasok mo ko bro Ako magtatanong. Alam ko bro, nanggigigil ka talaga bro. Talagang nanggigigil ako? Sobra. Maliwanagan, para maliwanagan.
Kaya bro, nagtanong talaga ako kasi matanong ako paano tayo nakasisiguro na may bagong mga salita na nga ang Panginoon? Doon naman sila sa Apokalipsis 5 hanggang 1 hanggang 5 bro, yun yung sagot nila. 5:1 hanggang 5. Apokalipsis 5, 1 hanggang 5. Naku, nanggigigil talaga ako. Ang sarap talaga ribatin to. Pagkatapos nito, nakita ko ang nakaroll yung kasulatan na hawak-hawak ng nakaupo sa trono sa kanang kamay niya. May nakasulat sa magkabilang panig nito at may 7 selyo para hindi nawala. Nakatapos ito, nakita ko nakaroon yung kasulatan na hawak-hawak na nakaupo sa trono sa kanang kamay niya. May nakasulat sa magkabilang panig nito at may 7 selyo para hindi mabuksan. At nakita ko ang isang makapangyarihang anghel na sumisigaw. Sino ang karapat-dapat na magtanggal ng mga selyo nang mabuksan ang kasulatang ito? Pero walang isa man sa langit, sa lupa o sa ilalim ng lupa na makapagbukas ng kasulatan upang mabasa ang nakasulat doon. Umiyak ako ng labis dahil walang natagpo ang karapat-dapat na magbukas at bumasa ng kasulatang yon. Sinabi sa akin ng isa sa mga namumuno, "Huwag kang umiyak dahil si Jesus na tinaguriang leon mula sa lahi ni Huda, ang anak ni David, ay nagtagumpay karapat-dapat siyang magtanggal ng 7 selyo upang mabuksan ang kasulatan." Yon. So nabuksan na ang kasulatang may tatak na 7 selyo, yun na ngayon yung bagong salita ng ating Panginoon. Ay, nako. Yan na po yung turo nila. So sabi nga nila, ang Biblia ay talaan na lang po ng mga kasulatan. Para naging history na lang po yung Bible. Ako. Yun po yung pinakaano nila, no? So sabi nila, kung tayo po daw ay nag-aaral mula elementary, high school, kung college na po ba tayo ngayon, pag-aralan po ba natin daw ang elementary at high school? Di ba? Nakapokus na tayo sa college. Yan po yung parang ano din nila sa isip ng tao, no? Na ang ibig sabihin, yung elementary, yung Old Testament. Ang yung high school, yung New Testament. At saka ngayon, college na, yan na po yung mga bagong salita ng Panginoon na yung aklat nila ay tinatawag na ang salita na nagkakatawang tao. Yeah. Yan po yung parang pamagat ng aklat nila. Marami din doon, mga mayroon silang ebanghelyo, ganon. So, mayroon din silang, kasi doon ang katuruan nila bro, parang ito na siguro yung masasabi kong dogma kasi hindi, naging alangan na kasi ako, parang nagtatanong ako, hindi sila makasagot. Kaya doon ako, parang nadududa na rin ako na, ano ba to? Bakit hindi sila makasagot? Nagtatanong ako sa Bible. Hindi sila naniniwala na sa langit meron ng mga tao na banal. Hindi sila naniniwala sa santo, no? At saka kaya sinabi ko sa isang preacher dati na kapatid, kung hindi ka na naniniwala na may tao na ang langit, saan pala dinala ni Jesus yung isang kriminal na nagsisisi? Sabi niya, sa araw na yon, sa araw na ito, dadalhin kita sa paraiso. Sabi ko, ang paraisong tinutukoy ni Jesus, siguro yun na po siguro yung langit. Sabi po niya sa akin, ewan ko bro, parang hindi ko rin yan alam. Kaya medyo na ako, parang ano ba to? Kung nakasakay ako ng sasakyan, parang sumasakay ako sa sasakyan na hindi marunong yung driver. Kaya marami na din akong agam-agam. Pero nagpatuloy pa rin ako kasi gusto kong malaman yung ano nila. Ano ba talaga? Hanggang sa dumating sa punto na parang naano na talaga ako sa kanilang katuruan. No, parang
parang nag-ano din ako, nag-try na din ako, nag-approach sa aming mga kapitbahay na ganito. Kasi ang paghahari daw ng Diyos, ito yung turo nila, pinakaturo na makinig kayong mabuti mga kapatid. Ang paghahari ng Diyos ay may 3 kapanahunan yan, no? Within 6,000 years lang daw yung pag-dominate ng Diyos sa atin mga tao. Yung unang kapanahunan, yun po yung panahon ng kautusan, no? Yung panahon ng kautusan na kung saan yung panahon ni Moises, no, sa Old Testament, ginawa ng Panginoon ang kautusan. At ang pangalawang panahon naman ay ang panahon ng pagtubos o biyaya, no, nung naging tao ang ating Panginoong Hesukristo, at saka yun nga, tinubos tayo. Pero sabi nila, hindi pa rin kumpleto kasi tinuruan daw tayo ng Panginoon na magkumpisal at magsisi, pero ganun pa rin, magkasala pa rin tayo. Ngayon naman, ang pangatlong bahagi ng pag-dominate ng Diyos sa tao ay ang panahon ngayon, nasa panahon na tayo ng kaharian. Tinatawag nilang panahon ng kaharian, na kung saan sa unang tipan tinatawag nilang ang Diyos ay Jehovah, no? Sa panahon ng pagtubos o biyaya, Kristo. Ngayon naman sila po yung tinatawag na Almighty God o makapangyarihang Diyos. So yan po yung turo nila, no, sa amin. Kaya sabi ko, totoo nga siguro na nandito na tayo sa katapusan ng mundo. Kasi ano nila yung mga kalamidad, yung mga pangyayari na may mga baha, ganon, mga lindol, no, pati yung COVID, no? Inaano nila sa amin yan, sa utak namin. At saka pinapanood din video, no, na napakaano din ng video nila na parang enticing talaga na maniwala ka kasi ito kasing ano nila, si Almighty God kasi ang gusto niya sa tao na kung ano talaga ang responsibilidad ng tao sa Diyos at ipahiya si Satanas sa kanyang mga ginagawang pagnilinlang sa tao. Kaya parang sa ganun sa kanila na gigisingin ng Diyos ang tao kung ano talaga ang kanilang kung ano ba talaga ang tunay natin na pagsunod sa Diyos. Yun po yung pagtuturo nila. Mayroon nga silang pinabasa sa amin, hindi ko lang na alala yung nasa Old Testament na may isang hari na isinugo ng Diyos na lusubin niya yung isang bayan ba yun na sinabi niya, wag kang magtira, patayin mo lahat. Ngunit nang nilusob na ng hari yung bayan na yon, hindi siya sumunod sa Diyos. Mayroon siyang itinira kasi may naawa siya. Pero ang utos ng Diyos ay aywan ko kung alam niyo ang ano na yan. Nakalimutan ko lang kasi hindi ko na kahit anong recall ko kasi pinipilit ko talagang kalimutan itong na-experience ko dito. Kaya dahil sa pagtestimony, inaalala ko lang yung mga ano ko na sa abot ng aking nakakaya na alalahanin. So yun po, nagalit din ang Diyos kasi hindi siya sumunod, no? Doon nila inano na tayo din na nasa mga iba't ibang denominasyon ay parang naging gangster lang daw tayo ni Satanas, no? Kasi nag-debate, nag-aaway sa salita ng Diyos. Parang ganun yun. Tapos ang Biblia, wala nang silbi yung Biblia kasi may bago ng salita ang Panginoon. Kasi sabi ko, hindi naman siguro kapatid kasi yung Biblia, salita yan ng Diyos. Pero wala pa akong wala pa akong masyadong alam na talagang pambato sa kanila. Kaya parang nakikiayon-ayon lang din ako sa kanila. Ang sabi niya, hindi kasi parang naging parisiyo na din tayo na ang mga parisiyo ay nag-aaral patungkol sa mga kasulatan. Ang pag-aaral nila, hindi nila napansin ang Panginoong Hesus na dumating
at hindi nila nakilala na Diyos. Kasi, ang sabi nila, si Jesus naman po ay hindi nakasunod sa Biblia. Hindi siya nakasunod sa kasulatan. Ginawa ng Diyos ang dapat niyang gagawin. Hindi siya gumagawa ng ayon sa kasulatan. Parang naging tama, no? Tama. Kasi hindi naman ang Diyos talaga sa Biblia. Hindi naman talaga siya parang sumusunod lang sa Biblia kung anong, kasi sabi niya, ang Biblia nagagawa yan pagkatapos na. Di ba sa New Testament? May naisulat ba sila habang andyan pa si Kristo? Wala. Pagkatapos ni Kristo na umakyat sa langit, doon pa lang sila nakagawa ng Biblia. So, itinatala lang yung mga pangyayari. Kaya ito yung paliwanag nila na kapag tayo po ay nanghusga, kaya nasabi ko nga doon kasi kaya nga naging grabe yung spiritual battle ko ng kasi doon ako parang naniniwala na talaga ako sa kanila. Ngayon, Disyembre 25, Pasko 'yon. Pumunta ako doon sa bahay ng tita ko doon sa Karatig na munisipalidad kasi magbabakasyon sila tapos kami yung iiwan nila sa bahay nila. Kaya sabi ko pagkakataon ko ito na maano din sila, malaman din nila itong kaalaman ko. Pero hindi 'yun ang nangyari. Kasi yung husband ng tita ko marunong siya sa Biblia. Kaya ngayon nung nag-ano na ako sa kanya, sabi niya, "Nag-aral ka ba sa Biblia?" Sabi ko, hindi na kailangan mag-aral sa Biblia kasi may bagong salita na ang Diyos nitong mga huling araw. Kaya nga, doon ako niya nasampal, no? Hindi ako sinasampal na pisikal, nasampal niya ako sa katotohanan. Binigyan po niya ako ng talata doon sa Bible, yung unang Juan 2:14 ba yun? Yung sabi doon na ay natin ngunit sila ay tumiwalag. So ito po yung ano ba yun, bro Jando? Alam mo ba yung talata na yun, bro? 2:14 ng unang Juan? May unang Juan 2:18-19. Ano ba yun? Basahin para nakaligtaan ko, bro. Ito sabi sa unang Juan 2:18-19. Okay, 18-19 pala. Sapagkat ang lahat, 18, mga anak, malapit na mga huling araw at tulad ng narinig ninyo, malapit ng pagdating ng Antikristo. Ito ba yon? Parang gano'n na, bro. Sige, bro. Patuloy mo lang, bro. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Kahit na naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Yan. Sampal yan sa akin. No? Doon ako niya inano na uncle. Nagpasalamat din ako sa kanya kasi pinaano niya sa akin na mayroon talagang na katotohanan. Galatia 1:6-9, bro. Okay, sarap nito ribatin na kanina ako nagpipigil 1:6-9. Yes. Naku, Galatia po. baka ang ending nito, puro na lang kanila yung ating may turo. Nagtaka ako dahil ang dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Bumaling kayo sa ibang magandang balita na hindi naman totoo. Ang totoo, walang ibang magandang balita. Nasabi ko ito dahil may mga taong nanggugulo sa inyo at gusto nilang puloktutin ang magandang balita tungkol kay Kristo. Sumpain nawa ng Diyos ang sino man kami o maging isang anghel galing sa langit na mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa ipinangaral namin sa inyo. Yan.
So malaking, dyan talaga ako natauhan bro sa ginamit ng uncle ko na verse na wala ng ibang maganda pang balita. Napakalinaw na wala ng iba, no? So, meron talagang din yung yung verse na nagtayo ang Panginoon ng relihiyon. Saan yun nakalimutan ko kasi yun eh. Nagtayo talaga siya ng relihiyon. Parang sa Timoteo yata yun. Unang Timoteo 3:16. 15:16. O patry nga bro yung Tagalog. Timoteo. Ano yun? MBB yun. Unang Timoteo. Chapter 3, verse 15 to 16, Tagalog. MBB. Okay, sabi ganito. Upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligit sa haligan ng katotohanan. Hindi may kakailan na napakadakila ng hiwaga ng ating relihiyon. Siya'y nahayag sa anyong tao. Pinatunayang matuwid ng espiritu at nakita ng mga anghel. Ipinangaral sa mga bansa, naniwalaan sa libutan at itinaas sa kaluwalhatian. Yan bro. Maliwanag pa sa sikat ng araw. So doon ako natauhan bro na totoo pala na may itinatag na relihiyon ang Panginoon. Kaya sabi ko, kasi yung mindset ko dati, lahat ng mga pananampalataya o niwala sa Diyos. Pero sabi ng uncle ko, hindi, mali ka dyan. Meron siyang itinayong iglesia. Kaya nga, nung kaya doon na nagsimula yung isip ko na parang nagugulo-gulo na ako kasi may pananampalataya din ako doon sa yung sa Church of Almighty God. Parang wala din ako sa kanila. Kaya ngayon, doon na nag-start yung battle. Yung battle sa isip ko. Saan ba ako papabor? Pero yan po yung talaga na ko parang, pero pagkatapos ng uncle ko na ipaano yan, nakikinig-kinig pa rin ako sa kanila pero medyo na ako, pero medyo parang tinatawag nating laylo na parang hindi na ako active sa kanila, parang ganon. Kaya nga nagtaka sila kasi ako, active ako dati tapos hindi na ako naging active, no? At saka dumating pa sa punto na parang binabatikos na nila sa San Pablo, ito na. Parang hindi na tama to. Kaya doon na talaga ako nag-decide na mag-stop na talaga. Iniwan ko na yung na GC na yon. Pero hindi yun doon nagtatapos, mga kapatid. Kasi naranasan ko rin na pagkatapos doon na nag-decide na ako na hindi na ako sumali sa kanila. Ang problema kasi sa isip ko, bumabalik-balik yun. Bumabalik-balik yung mga binasa ko na mga nila, mga pagtuturo nila. Bumabalik-balik yun. At saka siguro, masasabi ko na nagkaroon ng yung demonyo kasi naranasan ko rin hindi makatulog ng 2 linggo. Hindi ako nagugutom, hindi ako makatulog. Yun. Kaya yung asawa ko naging siya sa akin, nag-alala siya sa akin na ipinaalam niya sa mga kapatid ko, kamag-anak ko, at sa lahat na po ng mga tiyahin ko na doon na parang naiiba ako. Parang patungo na ngang pagkabaliw yung sitwasyon. Parang nadidepress ako na ganon. Kaya ang naging epekto po sa akin, kasi ang nangyari kasi doon, parang nakakumit na ako na na doon ako sa kanila. Kaya ang nasa isip ko ngayon, galit na sa akin si Almighty God kasi umiwas ako doon, no? May nababasa pa nga ako sa kanila na parang ewan ko kung pang brainwash ba yun na sinayang mo ang pagkakataon na nandito ka na, pinaalam na sa iyo ang katotohanan, pinaliwala mo, kahit anong sikap mo, kahit gaano kadakila yung pagsisikap mo, kahit tumulo pa yung luha mo,
wala ka ng pag-asang wala ka ng pag-asang maligtas. Parang ganun 'yon. Kaya sa isip parang sa time na 'yon, parang kasi mayroon parang tiwala doon sa kanila, parang naapektuhan yung emosyon ko talaga na na to, galit na sa akin ang Diyos, no? Galit na sa akin ang Diyos. At saka doon sa aklat nila, may nababasa ako na na dahil nandoon na kasi yung hatol eh. Sa kanila kasi, humahatol na ang Diyos sa panahon natin ngayon kung sino yung sumusunod sa Kanya. No? Pag-uuri-uriin niya ang tao. Tapos pagkatapos na mag-uri-uri niya yung mga tao, tsaka na siya babalik. No? Tsaka na siya babalik at saka siya na yung that's the time po na magja-judge na po yung Panginoon. Yan po yung turo nila. At saka ang mabigat doon, kasi ang pinakamin nila doon na yung sa gospel ni San Mateo na hindi ka karapat-dapat sa akin kung hindi mo itakwil ang iyong sarili. Yung bro na yung kahit yung mga magulang mo, kapatid, sa Bisaya pa, dili ka mudumot, no? Dili ka mudumot sa imong mga imong inahan, imong mga igsoon, dili ka angay ka nako. Parang ganun yung ng gospel ni San Mateo. So yan po yun. Kaya kapag doon na nakapasok ka na doon, kaya nga sabi sa akin ni Sisilda, malaking pasalamat po kasi Sisilda na nakapasok ako dito. Sabi niya, buti nakalabas ka pa doon. Kasi yun yung pinaghahawakan nila na verse, no? Itakwil mo yung sarili, sumunod ka sa akin, pasanin mo yung cross, no? Kaya mostly sa kanila ay mga bata pa, mga single. Single talaga yung nila, mga target nila. Mga edad 14 hanggang 14 lang na edad pwede na nilang isali doon, no? At saka during tawag dito kami ng salita ng makapangyarihang Diyos, mag-send sila ng mga list na sino yung mga prospect mo na pwede nating isali sa grupo, parang ganun. Nag-list kaya yung mga kaibigan ko, pamilya ko, nilist ko, pero nagkaroon ako ng na parang hindi tama, kaya dinidelete ko rin. Parang aywan ko kung yung mga naisali ko, wala naman daw sila, hindi naman sila na-involved daw. So yun po yung kaya doon nagkaroon ng access, yung parang sa akin, nag-access yung demonyo kasi nung nag-battle ako, humiwalay na ako sa kanila, totally, naghuwalay na talaga ako sa kanila. 2 linggo, hindi ko makatulog. Wala akong ganang kumain talaga. Tapos, ang sa akin lang, sabi ko, napaka-imposible naman na hindi ako makatulog. Kasi dati, kahit nakaupo ako, makatulog ako eh. Ako buong gabi hindi makatulog. Kahit araw, kahit pilitin ko, hindi talaga ako makatulog. Tapos wala akong ganang kumain. Tapos, every 12 midnight, hindi ko malalaman yung pakiramdam ko sa aking sarili na naglulubid-lubid sila, parang ganun, parang bawat gabi talaga yan, nangyayari, naglulubid-lubid sila, parang pakiramdam ko, naglulubid, tapos gumiginaw yung paa ko hanggang dito sa balikat ko, gumiginaw, parang hinawakan ko, parang nga siyang yelo eh. Buhay, kaya nasabi ko, buhay pa ba ako? Kasi iba na yung pakiramdam ko, parang ang lamig-lamig ng katawan ko, parang may yumayakap sa akin na malamig. Ganun. Sabi ko, kaya to? At saka hindi rin ako nagpe-pray kasi yun nga, parang nakarelate ako doon sa yung previous na testimony na sinasabi sa utak ko, wala namang silbi na mag-pray ka kasi galit na sa'yo yung Panginoon.
Ganun yung sinasabi sa utak ko. Kaya hindi na talaga ako nag-pray. Dati nagpe-pray ako bago matulog, pag gising sa umaga. Nafe-feel ko yun kahit gaano ako makasalanan, nafe-feel ko yung parang nandito sa akin yung Panginoon na pag naglakad ako, pumunta ako kahit saan, parang kampante ako kasi iniisip ko lagi ang Panginoon na nandyan siya, nakatingin sa akin. Ganun yung pakiramdam ko dati na pero na ako dito, nung nag-battle na ako, tapos yung mga karanasan ko pa sa gabi, yun, consistent yun, every 6 p.m. ng gabi, parang mawawalan talaga ako ng lakas. Parang nangangalay lahat ng katawan ko. At saka nag-feel na din ako ng nervous, no? Nag-nervous na rin ako. Kasi gabi, takot ako sa gabi. Yun yung pakiramdam ko, takot ako sa gabi. Tapos, sabi ko, magpunta ako sa pare. Pero sabi ko naman, wala namang magagawa yung pare kasi yung parang pakiramdam ko between me and God lang. Parang wala naman siya magagawa sa'yo. Yung kasalanan mo, parang ganun. So parang ganun yung sitwasyon ko. Parang na-depress talaga ako na nawalan ako ng pag-asa. At saka lagi akong galit. No? Lagi akong galit. Kunting lang. Yun nga yung bunso namin ng asawa ko, isang taon, mahigit isang taon. Pinapalo ko kasi hindi ko na control yung galit ko. Saka sabi ko, sorry Panginoon, pero hindi ako yung gospel ng dating, nung isang araw, natamaan ako, nagninilay ko. Humihingi ako ng kapatawaran sa Panginoon, pero ako hindi nakapagbigay sa yung sa anak ko na wala pa namang muwang yan. No? Parang ganun yun, yung ko parang pag ko sa sarili ko na sobrang pina-fight ko talaga yung makabalik ako sa landas ng Panginoon na katulad ng dati. Kasi naiba talaga ngayon. Naiba talaga yung ko ngayon nung nag-experience ako ng battle. So, kaya nung bumalik na naman ako sa prosperidad, nung sa sinasabi kong auntie ko, nakita nila yung sitwasyon ko, nangangayayat na ako. Kasi sabi ko, hindi ko makatulog talaga. Hindi ko makatulog. Tapos yung katawan ko nang lalamig. Gabi-gabi yan, nang lalamig yan. Kaya doon, sabi niya, kasi kaibigan nila yung pare, dalhin mo, sabi niya sa uncle ko, dalhin mo siya sa pare. At doon, nag-confess ako sa pare. At parang, dinasalan niya ako, parang, pa ako niya ng holy water dito sa ulo ko. At saka, yun lang, parang, gumaan na yung ko, tapos, nakatulog na ako simula noon. Tapos lagi na din akong nagka-confess. Pero ngayon, ang problema sa akin, ngayon mayroon pa silang, aywan ko kung talaga kasi involved din ako kasi sa mga occultism yung halos lahat ng mga superstitious belief, apply na namin yan sa pamilya namin. No, yung mga padugo, yung sa bata, magwa 1 year old yung bata, mayroong tawag dito na albularyo yata na magtatawag ng mga sinasabi nating mga diwata, iaalay nila yung yung hayop na lulutuin na walang asin. So ganun yung nagpatingin din ako nagpaano din ako ng palm reading. Kaya dito sa punto por punto nalalaman ko na yung mga ko sa occultism. Dito na nanonood ako sa punto por punto. Kaya sabi ko, paano kaya ito mawawala sa akin na sa ngayon po nag-struggle pa rin ako. Mayroon pa rin minsan sa utak ko yung ba na gustong ng utak ko na bastusin yung Panginoon. May mga bulong sa utak ko na parang kukontra sa Panginoon. Ang hindi ko lang alam, bakit sa Panginoon pa siya direct na kukontra, no? Kahit nga sa simbahan, pumapasok pa rin. Nung nag-start kami ng grocery na galing ako sa
parang yung pakiramdam ko. Natatakot ako eh. Natatakot ako mag-rosary. Parang gusto kong sabihin sa asawa ko na wag na lang tayo mag-rosary, wag natin ituloy. Natatakot ako. So, nafe-feel ko talaga ng time na yon, may demonyo talaga na parang sa isipan ko na may pumapasok sa aking demonyo. Kasi matatakot man ako sa rosary. Eh dati naman kaming nagro-rosary. Eh bakit matatakot ako sa rosary? So yan po yung yun po yung naging ko sa karanasan ko doon sa Eastern Lightning. Sa ngayon po, meron pa rin pong battle sa isip ko. Ewan ko lang kung ano talaga to, kasi nilalabanan ko naman siya na nakapasok naman ako sa CPWI, Catholic Prayer Warriors International. Napasalamat talaga ako na magkaroon ako ng kaalaman sa dasal, no? Prayer of the Church talaga. Doon ko lang yun nalalaman yung mga dasal na hindi ko alam. Kaya nagpapasalamat ako kay Sis Hilda, kasi sabi niya baka gusto mong maging supporters din sa PPPSG para kasi gusto ko kasing talaga na mag-grow yung faith ko bilang Catholic. So, salamat po, at saka of course kay Father Darwin, no, na siya po yung naging nagturo sa atin, no, na nalaman natin yung mga occultism, mga practice na hindi pala sa Diyos, no. Salamat sa pagbuo ng punto por punto, at sa lahat po sa inyo, Brother Angel, Bro Jando, sa lahat po ng mga Bro Wendell, hindi ko na maisa-isa lahat. Salamat po sa inyo, at binigyan po ninyo ako ng pagkakataon na makapag-share dito sa programa ninyo, at saka purihin po natin ang Panginoon, at yan po ang masasabi ko po. Kung meron po kayong mga katanungan, pwede po akong magsagot po. Okay, next time na lang. Dahil sobrang gabi na, bro. Lagpas na tayo ng 15 minutes. Hello, Bro, Dena. may tugtong dito sa merong nag-message, nakapag-click din ako ng ganyan na Mama Mary ang profile nila. Tapos pag-click ko, agad silang nag-message na ini-invite ako sa kanilang grupo. Pero sinagot ko sila na bakit nila ginamit si Mama Mary, ganong hindi pala kasi sila Katoliko. Mula noon, di na sila nag-message hanggang dinidit ko na yun. May mga peke ba? Kasi ang umpisa kasi niyan, as if silang Katoliko. Tapos, kapag nakapasok ka na, doon marireveal na hindi pala sila Katoliko. Mga talaga, no? Mga manluloko talaga yan. Lagot kayo pag nadaanan nyo yung ko. Talagang papasukin ko kayo. Minsan lang, i-recommend kita. Meron naman akong kakilala na may doon. Di pag yung link, bigyan kita, brother. Kaso nga lang, take conflict dahil oras ng punto por punto eh. Okay. Okay, no? No, I mean ba sa mga sa mga pages nila ba, 'di ba? Pumapasok ka sa mga chat ng mga sulpot. Where's the cover of that? I don't know. Kuya lang just take. Look for the cover. Look for the cover. Oh. Oh, sige, dito ka. Okay, hanggang dito na lamang po tayo, mga wait lang, masyado maingay. Si Divine nandito na, nag-iingay na. Okay, hanggang dito na lamang po tayo sa ating at pasalamat na lang tayo sa side ni Brother Tata na hindi ko alam kung andyan pa ba sa linya. Brother Tata, good evening, Brother Tata. Pasalamat na tayo, Brother Tata. Gabi na, 10:15, 10:17 na. No problems, Brother John, no? Maraming salamat sa nag-testimony, at saka konting lang. Buti pa dito sa atin, Brother John, may isang nagpakilalang Lord ang pangalan niya. May nasulat na siyang Third Testament. May Old Testament, New Testament, sa kanya is Third Testament na. Ngunit yung nag-testimony yung Almighty God, Church of Almighty God, ano ba yung Eastern sikta? Lightning.
ang batayan nila ang Third Testament, ngunit ang binasa nila yung New Testament pa rin. Dapat ang gamitin nila yung Third Testament na nila. Mabuti pa yung Lord natin dito, nagpakilalang Lord pangalan niya, dahil medyo na mayroon na siyang nasulat na Third Testament at dictate yun sa Holy Spirit, sabi niya, yung angkin niya. So maraming salamat sa lahat, and then acknowledge na lang yung nakataas kamay, Brother John, doon na hindi nabutan. Maraming salamat sa lahat. God bless us all. Good night. Back to you, Brother John. Third Testament, dictate ng Holy Spirit. Sino pinaglolo ko? Okay. So hanggang dito na lamang po tayo. Bigyan natin naman kay Brother Angel. Sa kanya po salamat, Brother Angel. Yes, so una salamat, no? Maraming salamat sa Diyos, sa kanya lahat ng kapurihan at kalwalhatian, no? Siyempre, sa kanya lahat ang galing ng buhay, ang karunungan, at siyempre ang punto por punto galing sa kanya. It's a gift from God. Kaya tingnan mo, napakaraming naliliwanagan, nako-convert. Kaya sabi nga, so tuloy lang po, no? Pag-share nyo, mga kapatid, no? Sabi na ating Panginoong Jesucristo, marami pa yan, maraming aanihin, no? Marami pang aanihin sa ubasan niya. So marami pang ililigtas na kaluluwa. So sa pag-share niyo po ito na punto por punto, isa po kayo sa mga instrumento niya na nag-aani, no, ng mga kaluluwa. At sabi nga, no, lagi ko sinasabi dun sa Daniel 12:3, lahat daw yung mga ano, no, isa sa requirements ng kaligtasan is nag-aakay sa kabutihan ay magniningning sa kalangitan magpakailanman. Kaya don't forget to share, like nyo, subscribe nyo po ito, no? At paalala sa lahat ng may kasakitan, may karamdaman, yung ebanghelyo natin, malinaw po yun. Ano sabi na, ano yung nakalagay doon, maliwanag po yun. Dapat may pagpapakumbaba, yan, tapos talagang masugid ang persistent prayer, at